Mapagpalang araw sa iyo, kabaryo at kalakbay. Dalangin ko na lagi kayong nasa maayos na kalagayan. Ganun rin sa iyong mga tagapakinig at mga letter sender dito. Itago mo na lang ako sa pangalang Mario. Tulad ng ibang nagpapadala ng kanilang mga karanasan, ay nais ko ring ibahagi ang nooy naging karanasan ko din sa piling ng nilalang na tinatawag nilang aswang. Matagal ko na sanang gustong ibahagi ang karanasan kong ito, ngunit nagdadalawang isip pa ako nung una, dahil baka sabihin ng mga inyong tagapakinig na kwentong barbero lamang ito, o di kaya ay gawa-gawa ko lamang. Ngunit alam kong maraming magpapatunay na totoo ito, lalo na iyong mismong mga tagapakinig nyo na nandirito rin sa aming lalawigan nakatira. Ang karanasan kong ito, noong ako'y nagkaroon ng kasintahan na pangalanan na lamang nating Sabel. Nakilala ko siya dahil sa kapatid siya ng kasintahan ng kaibigan kong si Sebastian. Mabilis na nahulog ang loob ko sa kanya dahil napakabuti ng ipinapakita nito sa amin. Lalo't sila rin ang tumutulong sa amin mula noong tumakas kami sa umalipin sa amin na mga asbo. Si Sebastian naman ay isa kong matalik na kaibigan. Bagamat mas matanda ito sa akin ng konti, kaya naman itinuring ko na itong parang kapatid at kuya. Lagi ko rin itong nakakaututang dila dahil parehas lamang kaming ulila sa aming mga magulang. Nagkasalubong ang landas namin noon nang minsang sinakop ng mga rebelde ang aming baryo. Gawa ng nagpaparami sila upang madagdagan ang kanilang puwersa sa pakikidigma sa mga Hapon. Naging bihag kami noon ni Sebastian. Iyong mga magulang naman namin ay sapilitang ipinaglalaban ng patayan sa mga Hapon. Wala nga kaming nagawa nun, kundi ang umiyak lang ng umiyak. Hanggang sa nakasanayan na namin ang pamumuhay na puro brutal na patayan ang nakikita sa araw-araw. Noong nasa kuta kasi kami ng mga rebelde ay ginagawa namin lahat ng inuutos nila. Naroong pinapasayaw nila kaming nakaubad habang nag-iinuman sila at tumatawa. Naroon ring may ginagahasa silang kababaihan sa harap mismo namin. Hindi naman kami pwedeng humindi sa gusto nila dahil kapag ginawa namin iyon ay tiyak na magkakalatay ang aming katawan dahil sa pagmamalupit nila. Ang masaklap pa ay baka matulad kami sa ibang mga kasamahan namin na binibitay patiwarik at pinuputulan ng dila o kaya tenga. Ang mas nakakatakot pa roon ay baka putulan kami ng ulo gamit ang lagari. Namuhay naman kami sa takot at brutal na pamamaraan. Magkaganon man ay nakasanayan na namin ang bagay na yon. Ikaw ba naman na araw-araw na yon ang may kita? Hindi ka pa ba masasanay? Hanggang sa tumungtong kami sa pagbibinata. Parehas kaming malaki ang pangangatawan ni Sebastian dahil banat ang aming mga katawan sa purong mabibigat na trabaho na sapilitang pinapagawa sa amin ng mga rebelde. Nakasanayan na rin namin ang kumain ng mga pagkain kahit aso ay hindi masikmurang kainin. Wala sa aming mga isip ang salitang suka at diri ng mga panahong yon dahil pihadong mamamatay kami sa gutom kapag nagkataon. Nang mga panahong yon ay nabuo sa aming isipan na tumakas sa kamay ng mga rebelde. Gusto rin kasi naming mamuhay ng tahimik at maranasan ang kalayaan na hindi namin noon naranasan kasama nila. Papaano kasi? Nakakalabas lang kami sa kuta nila
Kapag inutusan kami nilang mangaso o kaya ay mangahoy ngunit bantay sarado rin kami dahil isang maling galaw mo lang ay tiyak na babalandra ka sa lupa. Habang kumakain noon ng mga tirang pagkain ng mga armadong rebelde, ay binulungan ko naman itong kaibigan ko tungkol sa aking pasya. Nakita ko pa kung papaano tumanggi ang mga tingin nito. Ngunit wala na rin siyang magagawa dahil kahit ayaw niya ay ako naman ang gagawa. Alam ko naman kasi na hindi niya ako magawang iwan-iwan dahil yon ang ipinangako namin sa isa't isa. Siya na rin ang itinuring kong pamilya. Bagamat may mga kasamahan naman kami doong mga kababata namin, ay iba ang pakikisama namin sa kanila. Pwede kasi kami nitong ilaglag o kaya ay gawa ng mali-maling istorya at isuplong sa mga rebelde na siyang pinapapaslang rin nila kaagad. Pero bago naman kami umalis roon, ay nais ko munang kunin ang isa nilang pinaka-iniingat-ingatang bagay na nakasabit sa likod ng pwesto ng kinikilala nilang lider. Naroon iyon sa likod ng kanyang laging inuupuan sa kanilang bahay tulugan. Suntok sa buwan na makuha ko man yun, ngunit talagang gumawa ako ng paraan upang hindi nila ako mahuli. Sa isip ko kasi noon na kapag nakatakas kami nang walang armas ay tiyak rin ang aming kamatayan. Pero kapag nakuha ko ang bagay niyon ay maaari kaming makatakas ng buhay. Isa kasi yung espada na sa pagkakaalam ko ay nakuha nila yon sa pakikidigma sa mga Hapon. Ayon pa sa narinig namin sa kanilang usapan noon, ay hindi lamang iyon isang ordinaryong espada dahil triple ang talim nun kumpara sa ibang espada na ginagamit ng mga sundalong Hapon. Kakaiba rin kasi ang hawakan nun. May mga pangil iyon na parang sa pangil ng buhaya at may mga letrang nakaukit na tanging mga eksperto lamang ang makakabasa. Alam kong hindi lang ako ang may pagnanasang makuha iyon dahil halos lahat ng mga kasamahan namin naroon ay kakaiba ang tingin roon at katulad ko ay nais rin nilang makuha iyon. Kaya nang mga sandaling kami na lamang ni Sebastian ay nasa sulok, kinausap ko na ito. Gagawa siya ng eksena sa labas ng bahay pahingahan at ako naman ang kukuha ng nasabing espada. Ano tol, pumapayag ka ba sa gusto ko? Isipin mong malaki ang may tutulong yan sa atin kung totoo mang kakaiba ang espada na yon. Sigurado ka na ba sa gagawin mo, Mario? Alam mong buwis buhay ang gagawin mo. Alam mo namang walang awa kung pumaslang ang mga hayop na rebelde dito. Paano kung mahuli ka? Tayo. Tol, alam ko ang iniisip mo. Pero makakatakas lang tayo rito kapag nasa atin ang espada na yon. Sige, isipin mo nga paano tayo makakaalis sa buwisit na lugar na ito kung wala tayong sandatang panlaban sa kanila. Tandaan mo tol, makakaalis man tayo dito ay may mga asungot na aswang pa rin sa dadaanan natin. Sa sinabi kong yon ay bahagyang tumahimik at tila nag-isip ang kaibigan ko. Kung tutuusin kasi ay may punto naman ang sinabi ko sa kanya at talagang pinag-isipan kong mabuti ang bagay na yon. Sakto namang may piging na gaganapin ng hapon na yon, kaya ang lahat ay abala. Bago pa man magtakip silim ay handa na ang lahat at hinihintay na lamang ang pinuno na lumabas mula sa kanyang kubol. Ako naman ay pasimpleng umikot sa likod ng kubol nito at doon binantayan ko ang bawat kilos niya. Nakita ko pa kung papaano niya kinuha ang espada sa may taguan nito at napamaang naman ako nang makita ko yon ng buo. Kumikinang kasi yon sa tuwing natatamaan ng ilaw galing sa mga sulo. Nang mga panahong yon
ay inilibot niya ang kanyang paningin at parang may inaamoy sa paligid. Hindi ko naman alam, ngunit para akong naduwag ng mga panahong yon. Ngunit dahil sa isipang naroroon na ako at malapit ko nang makuha ang gusto ko, ay titigil pa ba ako? Mas nadagdagan pa ang kaba ko nang aking maramdaman noon nang lumapit ito sa aking direksyon na pinagkukublian habang namumula. Ang matatalim na tingin nitong ipinupukol sa dingding kung saan sa likod ako nito nagtatago. Parang may mga nagsisitakbuhang kabayo na noon ang aking dibdib dahil naman sa sobrang kaba. Agad ko na nga lang ipinikit ang mata ko nang mapansing ilang hakbang na lang ay makikita niya na ako. Nakahinga na lamang ako ng maluwag nang bigla itong tumigil sa paghakbang. Nang muli kong imulat ang aking mga mata, ay doon ko nasilip na may tumawag pala sa kanya mula naman sa likuran. Iyon ang kanyang kanang kamay sa pagkakaalam ko at pinagkakatiwalaan sa lahat ng bagay. Ibinaling muli nito ang tingin sa direksyon ko at agad ring tumalikod pagkatapos banggitin ng katiwala nito na siya na lamang ang hinihintay sa labas para sa gagawing piging. Nakita ko naman kung papaano niya sinenyasan ang kasama niya na mauna na lamang sa labas at susunod nito. Nang makalis nito ay binalik niya na sa taguban ang espada at saka inilagay sa pinakasulok ng kanyang kubol at tinabunan ng makapal na tela. Nilagyan pa niya iyon ng harang na kung sa unang tingin ay sasabihin mong walang laman iyon. Agad din naman siyang lumabas at iyon ang pagkakataong hinihintay ko. Pagkalabas niya roon ay narinig ko pa kung papaano magsitunugan ang kadena na siyang ginawa niyang pangkandado sa labas upang hindi ito mapasok. Kinabahan ako ng mga sandaling yon, ngunit pilit kong nilalabanan. Dito naghintay muna ako ng ilang sandali pa at nang marinig ko ang mga yabag papalayo ay doon na ako kumilos. Maingat kong inakyat ang bintana nito at binuksan. Mabuti na lamang at noong pinaalis niya kami ni Sebastian sa loob ng kubol niya ay napansin ko yon. Tinanggal ko naman dito ang nakakandadong pantali doon nang hindi nito pinapansin. Kaya naman malaya ko itong napasok. Nang makapasok na ay agad ko nang kinuha ang espada. Inayos ko pang mabuti ang pagbalik ng tela at lamiseta upang hindi ito magtaka sakaling makabalik siya roon. Nang makalabas na ako ng bintana ay agad naman akong tumungo sa likod ng aming kubol ng mga kasamahan kong bihag din. Doon ko muna nilagay sa likod ang espada, ngunit sinigurado kong hindi ito makikita ng sinuman. Balak ko kasing puntahan na si Sebastian sa pagtitipong iyon at senyas ang gumawa na ng eksena upang mataranta ang lahat at maagaw ang atensyon ng mga ito. Nang naroon na ako ay inayos ko ang aking sarili. Nilabanan ko ang kaba upang walang makapansin na may kahina-hinala sa mga kilos ko. Agad ko namang nakita itong si Sebastian na noon ay abala sa pag-aayos ng papag kung saan naroon nakalapag ang mga pagkain maging ang mga lambanog. Sinenyasan ko nito na gumawa na ng eksena. Napatampal na lamang ako sa aking noo nang bigla nitong nilaglag ang basong gawa sa kawayan na hawak niya at di sadyang nabuhusan ng tubig ang pinuno ng mga rebelde na noon ay nakaupo sa harap ng papag. Sa galit naman dito ng pinuno ay sinikmurahan siya nito ng suntok, kaya naman napunta ito ng bumalandra sa lupa. Pagtutulungan pa sana siya ng iba pa,
Ngunit sumenyas naman ang pinuno na wag na at dalhin na lamang siya sa aming kubol, at pagkatapos umano na lang ng piging sila maghaharap na dalawa. Dito kinabahan ako sa eksenang yon dahil alam kong kung hindi gigilitan ng leeg ay pugot na ulo ang sasapitin ni Sebastian. Agad na ngang umalis ang mga alagad nito at pinagtulungang dalhin si Sebastian sa aming kubol. Nagpaalam naman ang pinuno na magpapalit daw muna ito ng damit. Sa pagkakataong iyon ay mas lalong kumabog ang dibdib ko dahil baka mapansin itong wala na roon ang espada. Bukod pa kasi doon ay nakita ko kung papaano manlisik ang mga mata nito at nagtiimbagang habang nakatuon ang paningin sa papaalis kong kaibigan. Nagulat pa ako nang bigla itong dumila na animoy may naghihintay na masarap na potahe sa kanya. Saka ito napatawa. Maliban pa doon ay narinig ko rin ang mga bulong-bulungan ng mga kasamahan naming bihag roon na baka raw maulit na naman ang nakakakilabot na nangyari noong nakaraan. Nang magsiyasat naman ako kung ano iyon ay sinabi nila sa akin na natagpuan lamang raw nila ang isa nilang kasama sa kubol na winakwak ang tiyan, kasabay nun ang marka sa leeg na sinipsip ang dugo nito. Nang tinanong ko kung mabangis na hayop ba ang may gawa, ay umiling lamang ang sinagot nila. Bumulong ang isa sa akin na aswang umano ang pinuno dahil siya lang ang huli nilang nakita na pumasok sa kubol ng kasama nila, at nang puntahan nila ito ay yun na ang kaganapan. Agad naman akong nakaramdam ng kaba, lalo na noong nakarinig ako ng kaguluhan sa loob ng kubol ng pinuno. Para iyong mga gamit na pinagtatapon at iyon ay nagkanda basag-basag pa. Diyos ko, baka nalaman na ng leader na may kumuha sa kanyang iniingat-ingatang espada. Kailangan na naming makaalis dito ni Sebastian bago pa kami mahuli. Peste, aswang pa pala iyon. Kaya pala parang naaamoy niya ako kanina habang nagtatago ako. Iyon ang mga katagang nasabi ko sa isip ko noon. Agad naman akong nagpaalam sa aking mga kasama at nagdahilan na magpapahinga lang ako dahil sumasakit ang aking sikmura. Bagay na hindi naman nila tinutulan, bagkos ay sinabihan pa akong mabuti nga daw yon para makausap ko naman itong si Sebastian at mabalaan sa pwedeng sapitin nito. Dito naabutan ko pa ang mga alagad ng pinuno na nagbabantay sa labas ng kubol. Dalawa rin sila at bakat ang mga laman ng katawan. Sabi ko pa sa isip ko noon na kapag dalawa kami ni Sebastian ang lalaban sa kanila ay wala kaming mapapala dahil mas malaki sila sa amin at sanay na rin ang mga itong pumaslang na lagi nilang ginagawa. Kaya naman agad akong nag-isip na maaaring idahilan sa kanila upang makapasok ako sa loob. Sinabi kong pinapatawag sila ng kanilang pinuno kahit hindi naman. Agad namang umalis ang mga ito. Ako naman ay pumasok na sa loob at naabutan ko pa roon ang kaibigan ko na mababakas mo sa muka ang takot. Nanginginig pa ito na animoy nakakita ng multo. Tinanong ko pa siya kung anong nangyari at bakit ganon ang itsura niya. Aswang sila, Mario. Kitang-kita ko kung paano sila magpalit ng anyo. Bilang mga mababangis at malalaking aso, umalis na tayo dito. Papatayin nila tayo. Sinabi nila sa akin na pagsasaluhan nila ako mamaya ng kanilang pinuno. Kung ganun ay totoo nga ang haka-haka. Sige na, tayo na habang wala pa sila at may oras pa tayo. Ngayon alam kong alam na ng kanilang pinuno
na may kumuha ng espada. Kaya tara na tol, bago pa nila tayo maabutan dito. Wala namang sabi-sabi ay lumabas kami ng kubol at mabilis na tumungo sa likod nito. Agad ko namang kinuha ang espada na nilagay ko roon at mula sa bakod na kawayan ay doon kami dumaan. Pinaghagbas ko iyon ng espada. Napakatalim nun na kahit sa mahinang paraan ko lamang ginamit ay putol agad ang nakabakod na kawayan roon. Isipin na lang natin nun, kabaryo, na ang kawayan nga na sobrang tigas ay nakaya nitong putulin. Kahit sa mahinang paraan mo lang ito nagamit, papaano pa kaya kapag puwersahan at katawan ng tao ang tinaga mo? Tumakbo naman ako palabas kung saan ay bangina at malalim na talon ang nasa ilalim nun. Binalingan ko ng tingin ang kaibigan ko upang sana tanungin kung kakayanin ba niyang tumalon roon. Ngunit wala na ito sa aking likuran. Nakita ko na lamang siya na naroon pa rin sa loob ng bakod kung saan naman ako lumabas. Napapanganga ito at parang manghang-mangha ang itsura. Nang tinanong ko siya kung bakit ganon ang reaksyon niya, ay direkta naman niyang sinabi sa akin na dahil daw sa umiilaw ang espada, noong ginamit ko itong ipinutol sa bakod, bagay na hindi ko naman napagtuunan ng pansin. Ang nasa isip ko kasi noon ay makaalis na kami kaagad roon, lalo't nakakarinig na kami ng mga iyakan, hiyawan at angilan na nagmula roon sa kuta ng mga rebelding aswang. Marahil ay iyon na ang hudyat na nagbagong anyo na ang mga rebelding aswang at pinagdidiskitahan na ng mga ito ang mga bihag na naiwan roon. Masakit man sa kalooban na iwanan ang mga kasama namin roon, ngunit wala naman kaming magagawa pa dahil kailangan din naming mabuhay ng kaibigan ko, lalo't wala nga kaming laban doon sa mga rebelding aswang na yon. Maya-maya pa ay nagulantang na lamang kami nang bigla na lamang may malaking aso na nasa likuran namin. Nagbabaga naman ang namumulang mata nito. Umaangil din ito na parang sa aatakihin na kaming dalawa, ngunit inunahan ko na kagad ito. Kinuha ko ang espada sa may taguban nito at patakbong nilusob siya. Nagulat pa ito at hindi kaagad nakaalis sa kanyang pwesto noong makita ang hawak ko. Doon ay nakakuha ko ng pagkakataon upang itakin ang kanyang leeg na matagumpay ko namang nagawa. Putol ang ulo nitong bumagsak sa lupa. Nangingisere ng katawan nito at dahan-dahang bumalandra sa harapan ko. Akmang ibabalik ko na ang espada sa may taguban na nasa bewang ko ay may dumating na naman na mga aswang na nasa anyong aso. Nakakakilabot din ang pag-aangilan ng mga ito na animoy galit na galit. Nagulat na lamang ako nang may isa pang tumalon sa harapan ko at tila kakaiba ang laki nun. Sa lahat ng aswang na naroon ay iyon ang pinakamalaki, at kung nakakatakot ang wangis ng iba ay doble naman ang naramdaman ko sa isang yon. Ganun pa man ay nilakasan ko ang aking loob at tiningnan ko ito sa mata. Hindi naman ako nagpasindak sa talim ng tingin nito, bagkus ay nilabanan ko yon. Maya-maya pa ay naghahanda na itong lumusob sa akin, ngunit nagulat ako nang biglang sumigaw ang kaibigan ko at hinila ko sa braso. Halos panawan ako ng ulirat ng mga panahong yon dahil tumalon pala ito sa bangin habang hila-hila naman ako. Hindi mo sila kakayanin, Mario. Kapag sa ilog tayo dumaan ay hindi nila tayo masusundan. Mahihina sila kapag nasa tubig, kaya pihadong makakaligtas tayo sa kanila. Huminga ka na lamang ng malalim nang sa ganun ay may magagamit ka sa ilalim ng tubig. Wala na akong nagawa pa kundi ang huminga ng malalim
Mataas din kasi ang talon na yon at malalim ang tubig nito. Kapag mali pa ang pagtalon mo, ay tiyak na madudurog ang mga buto mo dahil sa napakatalim na mga bato sa ilalim nito. Ngunit swerte lamang at sa bandang gitna kami ng talon kung saan malalim na parte ng tubig ang aming nabagsakan. Dahil naman sa lakas ng daloy ng tubig ay sumabay na lamang kami ng kaibigan ko. Magkaganon man ay magkahawak kami dahil nga gabi na noon. Ayaw naming magkahiwalay noon dahil nga bukod sa malakas na ang daloy ay dalawa ang ilog na siyang dinadaanan ng tubig. Nang makaahon kami ay halos nervyusin pa kami sa kaba dahil sa muntik na naman kaming bumagsak sa isa pang talon. Mabuti na lamang at may mga baging na nakatunton sa tubig kaya may nakapitan kami ng kaibigan ko. Napakataas ng ikalawang talon na yon dahil halos hindi namin marinig ang lagaslas ng tubig sa ilalim. Nang masipat namin ito ay abot langit ang pasasalamat namin dahil purong batuhan ang binabagsakan ng tubig dahil kung hindi ay baka doon natapos ang aming buhay. Maswerte pa rin tayo, Mario. Hindi pa rin tayo pinabayaan ng may kapal. Nilalamig man tayo ngunit heto tayo buhay na buhay at humihinga pa. Hindi ko alam kung anong sasapitin natin kapag yan tayo bumagsak. Siguradong magkandalasog-lasog ang ating katawan. Oo, tol. Pero nakatakas nga tayo sa mga aswang na iyon. Ngunit muntik naman tayong mamatay. Mabuti na lamang at may mga baging pa tayong nakapitan. Dahil kung hindi ay Diyos ko, ano na ngayon ang plano natin? Saan tayo nito pupunta? Ngayon ka pa ba magtatanong ng ganyan? Malaya na tayo, Mario. Konting tiis na lang. Makakahanap din tayo ng pansamantalang panunuluyan at makakapagsimula na tayo ng bago at tahimik na buhay. Bata pa lang tayo ay bihag na tayo ng mga rebelding aswang na iyon. Ngayon malaya na tayo. Malayang malaya na. Ngayon pa ba tayo susuko? Sa sinabing iyon ni Sebastian ay nakaramdam din ako ng saya. Hindi na nga namin ininda pa ang ginaw at tumalima na sa matarik na kakawyan. Hindi man namin alam kung saan kami patutungo ay hindi nito maiibsan ang pag-asang naramdaman namin na sa wakas ay nakalaya na kami sa mga rebelding aswang na mula pagkabata ay hindi kami nakatikim. Bagkus ay puro takot at dusa ang naranasan namin sa mga ito. Noon ay makakalaya na kami mula naman sa mga sakim na kamay nila. Makalipas ang ilang oras na paglalakad ay hindi pa rin kami nakakalabas sa kagubatan na iyon at sa pagkakataong ito ay nakaramdam na kami ng kapaguran. Madulas na rin kasi ang dinadaanan namin noon dahil siguro sa mga lumot na naroon. Hindi na nga namin kinaya dahil sa sobrang dilim at napagpasyahan na lamang naming magpahinga. Magbubukang liwayway na nang magising kami dahil sa may biglang nagtutok sa amin ng isang kalibre ng baril. Kasabay nun, ang pagtadyak niya sa amin na siyang ikinagising naman naming dalawa. Sino kayo? Anong ginagawa niyo dito? Mga alagad kayo ni Conrado, ano? Teka, sinong Conrado ba ang pinagsasasabi mo? At saka kung sa tingin nyo may bala kaming hindi maganda, dapat may ginawa na kami sa'yo. Pero wala, hindi ba? Hindi kami masamang tao. Tumakas lamang kami sa mga kampo ng kadiliman ng mga rebelding aswang. Kaya kami napadpad dito. Anong bayan ba ito? Kung gano'n ay mas mainam na sumama kayo sa amin. Hindi maaaring dumito lamang kayo. Mamaya pagdating natin sa aming kota, ay may mga tanong pa akong kailangan niyong sagutin. Lalo na sa maalamat na espada na hawak mo. Sa sinabi niyang yon, ay napatingin naman ako sa hawak kong espada na nakuha ko sa pinuno ng mga aswang. Sa isip ko pa ay alam niya
ang tungkol sa espada na hawak ko. Marami naman akong gustong itanong sa kanya, pero hindi pa yon ang oras dahil maliban sa nanginginig na kami sa ginaw ay kumakalam na rin ang aming sikmura dahil sa gutom. Isa pa ay hindi naman kasi namin talaga kilala ang sinasabi nitong si Conrado. Agad na nga kaming naglakad noon sa pangunguna ng mga kababaihang yon. Para silang mga Amazona dahil sa mga bahag pa lang ang kanilang mga suot. Iyong sa ibabaw na masela na parte naman ng kanilang katawan ay nasasapinan iyon ng pinaghabing buri at tanahaw. Para silang mga sinaunang tao o nagmula sa mga tribo-tribo, ngunit ang kaibahan lamang ay puro sila babae. Mabilis din sila kung kumilos at noong unang tapak pa lang namin sa kanilang kuta ay marami sa mga ito na inaamoy-amoy pa kami. Para silang mga batang paslit na nakakita ng candy. At dahil maging kami ni Sebastian ay matagal ring naging bihag ng mga rebeldeng aswang, ay hindi naman kami nagtaka pa sa mga ikinikilos nila. Sa isip ko kasi noon ay baka normal lang naman yon. Iwan niyo na muna kami. Maganda na lamang kayo na makakain para sa ating mga bisita. At kayong dalawa, ali kayo at sumama sa akin. Doon ko napansin na parang sunod-sunuran ang ilan pang babae doon sa kanya. Kaya agad ko itong tinanong kung bakit siya sinusunod ng mga ito. Sinabi naman niyang siya ang namumuno sa kanilang tribo. Hindi na ako nagtaka dahil sa bawat madaanan namin ay binabati siya at nakayuko ang mga ito. Pagkarating naman sa isang malaking puno ay nagtaka pa ako nang sinabihan niya kaming mauna nang pumasok. Nilinga-linga ko pa ang aking paningin sa paligid, ngunit wala naman akong nakikitang mapapasukan doon. Tiningnan niya ako at doon niya sinigurado na nabasa ang aking saloobin. Agad naman siyang nauna at mula sa makakapal na tuyong dahon na nakapalibot sa malaking punong yon ay may binuksan nito. Namangha pa kami ni Sebastian dahil iyong malaking punong yon ay doon din pala ang bahay nila. Sa unang tingin ay hindi mo masasabing may kakaiba sa punong yon dahil sa nakapalibot na mga dahon at napakarami pang mga baging na pumapaikot doon. Alam kong nagtataka kayo kung bakit ganito ang paraan namin sa paggawa ng bahay. Ito lang kasi ang naisip namin upang kahit papano ay maikubli ang aming tahanan sakaling lusobing kaming muli ng mga kampo ni Conrado. Sumunod kayo sa akin. Ikukwento ko sa inyo kung sino ang Conrado na tinutukoy ko. Nang makaupo na kami sa mga upuang bato, ay may mga binigay sila sa aming mga pagkain. Habang nilalantakan iyon, ay kwinikwento naman niya sa amin ang mga karanasan nila ukol sa nangyaring paglusob sa kanila at kung bakit puro sila babae lamang ang naroon. Ayon sa kanya, na minsan ng araw silang nilusob ng mga armadong kalalakihan sa pamumuno ni Conrado. Hindi lamang daw sila basta mga rebelde dahil tanga nila ang mutya ng pagkaaswang na siyang ginagamit nila sakaling wala silang laban bilang mga tao. Tuso daw umano ang mga ito at pilit nilang pinapasama sa kanilang grupo ang mga kababaihang pinamumunuan ni Luna. Dahil sa mga karasang ginawa ng mga ito, ay tumanggi siya sa alok nito. Ika pa niya na ayaw niya maging alipin lamang sa pamumuno ni Conrado. Kaya ganun na lamang umano ang galit ni Conrado sa kanya dahil sa unang pagkakataon ay may umayaw sa kanyang alok. Makailang beses na nga raw silang magpalipat-lipat ng kuta hanggang sa napagpasyahan niyang sa loob ng punong iyon sila gumawa ng lungga upang mahirapang matagpuan sila ni Conrado. Kung ganun ay hindi na kayo ligtas sa lugar na ito, lalo't kasasabi mo lang na minsan na kayong nilusob dito. Wala ba talagang kalalakihan sa lugar na ito? Hindi ba kayo natatakot na kayo lang ang naririto
At puro kababaihan pa. Nakasanayan na namin ito, kaya huwag kayong mag-alala. Kung sa lakas at lik sila, ay sakalingkingan pa lang ang normal na lalaki kumpara sa amin. Ngunit di hamak na mas malakas naman ang grupo ni Conrado. Sapagkat maliban sa puro sila lalaki roon, ay nasa kanila pa ang mutya ng pagkaaswang. Isang bagay lang ang tanging makakatalo sa mutyang iyon, at iyon ang espada ng kamatayan. Kwento pa niya noon sa akin na ang espada na hawak ko ay siyang tinutukoy niya. Iyon daw ang makakatalo sa mutya ng mga aswang na siyang nasa pangangalaga ni Conrado. Matagal na panahon na daw nilang nais makuha ito mula sa pangangalaga ni Conrado dahil maliban sa mutya na hawak nila ay nasa kanila din ang espada na yon. Doon ko naman siya natanong kung ano bang itsura ng tinutukoy niyang si Conrado dahil mukhang alam ko na kung sino ito. Nang sinabi niya sa akin ang eksaktong mukha nito, ay doon ko napagtanto na ang Conrado na tinutukoy niya at ang pinuno ng inaakala naming rebelde lang ay siya rin palang si Conrado na kinakatakutan nila. Muli naman ay tinanong ko siya tungkol sa espada na noon ay nasa akin kung ano nga ba talaga ang taglay na kakayahan nito at bakit ganoon na lamang kung ingatan ito ni Conrado. Hindi basta-basta ang espada na iyan, sapagkat mula pa iyan sa mga Hapon at sinasabing dati iyang nasa pangangalaga ng isang monghe. Taglay niya ng tripping kakayahan kumpara sa isang mutya. Ang sino mang may hawak niyan ay magkakaroon ng di matatawarang lakas at liksi. Iingatan din niyan ang sino mang may hawak na hindi tatablan ng anumang sandata o armas. Kaya maswerte ka pagkat nakuha mo yan. Ngayon ay makakalaban na kami ng patas kay Conrado. Ngunit hindi ko alam kung paano gamitin ito. Pasensya na, ngunit nakuha ko lang ito sa kanya dahil sa kagustuhang makatakas mula sa kanyang mga kamay. Matagal na panahon na namin gustong makawala sa pagkaalipin niya, kaya namin kinuha ito. Pero hindi ko alam na ganito pala ito katindi. Sa mga sinabi kong yon ay tinapik na lamang niya ako sa aking balikat ng marahan. Kinuha niya sa akin ang espada, saka tiningnan ito ng mabuti. Hindi ko naman alam, ngunit ang tingin ko sa kanya ay biyasa ito sa mga ganoong uri ng sandata. Mula kasi sa pagkakahawak pa lang niya nito at pagwasiwas ay may kita mo talaga na sanay siya sa mga ganoong bagay. Isang bagay pa ang sinabi niya noon na tunay kong ikinamangha. Nang hawakan kasi niya ang puluhan nito, ay nabanggit niya na ang pangil na naroon ay isang mutya kung saan makukuha pa sa pinakailalim na lawa na makikita sa bulubunduking bahagi ng China. Ito daw ang pinakamabangis at pinakamalaking buhaya na walang sino mang makakalapit dahil magiging panlaman ka lang nito sa kanyang sikmura pag nagkataon. Sinabi rin niya na ang mga nakaukit na letra noon ay isang uri ng orasyon kung saan ito ang nagpapatibay sa nasabing espada. Kahit itaga pa daw sa bato ang espadang yon, ay hindi ito mababali sapagkat ganoon katindi ang orasyong iyon. May binanggit din siyang mga katagana siyang umanong pagkakabasa sa mga orasyong nakalagay roon na magagamit ko rin sakaling malagay ako sa alanganin at hindi ko naman dala ang espada. Sa pagkakataong iyon ay tuluyan na akong namangha sa kanya dahil kahit babae ito ay alam na alam niya ang mga bagay na iyon. Nang balingan ko ng tingin ang aking kaibigan ay nakita kong nakatulala lang ito kay Luna habang nagpapaliwanag. Hindi ko man alam sa panahong yon ang salitang pag-ibig, ngunit nakita ko kung papaano ang mga tingin nito sa babae. Sadyang nabihag ni Luna sa unang pagkakataon ang puso nito. Makailang sandali pa ay may lumabas naman mula sa isang silid.
na may bitbit na mga pagkain. Katulad ni Luna, ay para rin itong isang Amazona kung kumilos. Lalo't napakaangas ng aura nito na hindi mo susubukang biruin. Ngunit nahumaling ako nang tawagin nitong ate ang babae. Dito ipinakilala din kami ni Luna sa kanya na iyon ang nakakabata at nag-iisa niyang kapatid na si Isabel. Ulila na raw sila nang mapatay ni Conrado ang kanilang mga magulang na nooy mga babaylan at nagmula pa sa isang uri ng aswang na bangkilan. Doon ko lang rin napagtanto na kaya puro sila babae dahil sa mga bangkilan silang lahat. Hindi naman siguro lingid sa ating kaalaman na kadalasang aswang na bangkilan ay mga babae. Naging matiwasay ang pag-uusap na iyon. Binigyan rin nila kami ng silid ng sa ganoon ay makapagpahinga na kami ng gabing yon. Halos maubos pa nga namin ng kaibigan ko ang sandamakmak na pagkaing inihain nila sa amin dahil sa sobrang gutom. Noong naroon na kami sa may silid na inilaan para sa amin, ay napag-usapan namin ang dalawang Amazonang babae. Parehas naman kaming nahumaling sa bangito. Sinabi rin ng kaibigan ko sa akin na kakausapin niya si Luna kinabukasan at ipagtatapat niya umano ang kanyang nararamdaman dito kahit unang kita pa lang niya sa babae. Bahala na umano kung ano ang sasabihin ng babae. Basta masabi niya lang sa kanya ang tinitibok ng kanyang puso. Ako naman ay pasimpleng napangiti dahil tulad ng tinuturing kong kapatid na si Sebastian ay ganoon rin ang naramdaman ko para naman kay Isabel. Hanggang sa nakatulugan na lamang namin ang pag-uusap na iyon. Sa paglipas ng mga araw ay doon naman kami na natili sa kuta nila. Masasabi kong naging malaya kami sa piling nila. Naging madali rin ang aming pagkilos dahil sa hindi na kami bantay sarado. Sa tulong ni Luna at Isabel ay natuto rin akong gumamit ng espada dahil pinagtitiisan nila akong turuan. Isang gabi noon, bago naman kami makapagpahinga, ay masayang sinabi sa akin ni Sebastian na sila na nga ni Luna, kaya binalak ko na ring aminin ang nararamdaman ko naman para kay Isabel. Hindi naman ako nabigo dahil tulad ni Sebastian ay sinagot niya rin ako. Naging masaya naman kami noon sa piling ng mga babaeng napupusuan namin. Magkaganon pa man ay naging madali para sa akin ang pagsasanay at naging biyasa pa ako sa paggamit ng espada. Isang gabi noon, habang mahimbing kaming natutulog ay napabalikwas na lamang kami nang marinig ang sigawan ng ilang kababaihan sa labas ng puno na nagsisilbing bahay namin. Mga palahaw iyon, angilan at lagabog ng malalaking bagay na animoy, lindol dahil sa puwersang tila nag-aaway sa labas. Wala akong sinayang na sandali at agad na kinuha ang espada na noon ay sinabit ko sa batong nagsisilbi kong katre. Pagkakuha ko, agad naman akong lumabas, lalo noong hindi ko nakita si Isabel sa aming tulugan. Nagbanggit muna ako ng mga orasyong itinuro sa akin ni Luna upang mabigyan ako ng proteksyon sakaling mapalaban ako noon. Ramdam ko rin kasi na malakas ang presensya na nooy nagkalat sa labas. Noon kasi kabaryo at kalakbay ay magkatabi na kami ni Isabel matulog, ganoon din ang kaibigan ko at si Luna. Kaya noong nakita kong wala si Isabel sa aking tabi ay agad din naman akong lumabas. Matapos kong magbanggit ng mga orasyon ay mabilis akong lumabas. Napatda pa ako sa aking naabutan dahil putol-putol na ang mga punong kahoy na naroon. Nagsikalat na rin ang mga bangkay ng mga asbo at bangkilan at alam kong may malaking labanang naganap. Inilibot ko naman ang aking paningin at mula sa hindi kalayuan
ay nakita kong nakikipaglaban ang kaibigan ko at si Luna. Ngunit ganoon na lang ang pagtataka ko nang hindi ko makita itong si Isabel. Wala na akong sinayang na sandali at agad ring dinaluhong ang mga asbo na nooy balak pagtulungan si Sebastian. Pinagtataga ko ang mga iyon gamit ang espada na noon ay maigpit kong hinahawakan. Bawat pagbanggit ko ng mga orasyong pamako ay parang nakagapos ang mga iyon dahil hindi nila magawang makaalis sa kanilang pwesto o makaalis man lang. Ginamit ko ang pagkakataong iyon at agad na pinagtataga ang mga ito hanggang sa tuluyang nawalan sila ng hininga. Dahil naman sa abala kong tulungan ang kaibigan ko, ay hindi ko na napansin na marami rin palang sumusugod noon kay Luna. Huli na nang makita ko itong sinasakmal ng nooy malaking aso. Bukod tangi rin ang laki nito at kapansin-pansin ang itim na parang sa itlog ng pugo ang laki na nakasabit iyon sa kanyang leeg. Nagdadalawang isip pa ako kung sino ang tutulungan ko sa kanila ni Sebastian na hindi pa rin nauubos-ubos ang sumusugod sa kanya. Wala na nga akong nagawa pa nang makitang sasakmalin ng isang aswang ang kaibigan ko. Dito binato ko ang hawak kong espada. Nasapul ko naman ito at agad itong namatay. Nilapitan ko ang kaibigan ko at inalalayang makatayo. Si Luna, tulungan mo Mario. Hindi siya maaaring mamatay. Hindi niya kakayanin ang mga aswang na sumusugod sa kanya, lalo't naroon si Conrado. Pagkasabi niya noon ay agad kong binunot ang espada na noon ay nakabaon pa sa dibdib ng isang aswang at mabilis na tinakbo ang direksyon ni Luna. Ngunit ganoon na lamang ang panlulumo ko nang makitang naghihingalo na ito dahil sa dami ng pinsalang natamo niya. Idagdag pa doon ang malaking sakmal sa kanyang leeg. Dinaluhan ko ito at inalo ang kanyang ulo. Kayo na ang bahala sa iiwan kong responsibilidad, Mario. Ramdam kong hindi na rin ako magtatagal pa. Ingatan mo sana ang mga kaori ko at pangalagaan mo sila tulad ng ginagawa ko. May tiwala ako sa iyo dahil hawak mo ang espadang makakatalo kay Conrado. Luna, hindi. Ikaw ang kailangan nila. Hindi ka mamamatay. Hindi. Hindi, Luna. Dito na bumuhos ang luha ko. Masakit din kasi para sa akin ang nawala noon ng isa sa tinuring ko ring pamilya. Naging malapit din kasi kami noon sa isa't isa kahit papaano, kaya ganoon na lamang ang pighating naramdaman ko. Maya-maya pa ay narinig ko rin ang kaibigan ko na napahagulhol ng iyak. Nang lingunin ko siya ay paika-ika naman siyang naglakad patungo sa direksyon namin. Ramdam ko noon ang pagdadalamhati niya dahil parehas kaming nawalan. Nang makalapit ito ay agad niyang inalo ang ulo at niyakap ang kasintahan. Hindi na nito ininda ang mga dugong nagkalat sa katawan ng babae. Niyakap niya ito ng maigpit at doon ilang beses na humingi ng tawad dahil hindi niya nagawang protektahan ito. Nagulat na lamang kami nang biglang may nagsisigaw mula sa likuran namin. Isa iyong bangkila na nasa anyo ng baboy ramo. Maya-maya pa ay nagpalit ito ng anyo bilang tao at doon namin napagtanto na si Isabel iyon. Napaiyak ito habang lumalapit sa aming kinaroroonan. Agad niya ring niyapos ng yakap si Luna at sumisigaw ito na kung sino ba o mano ang may gawa nun sa kanya. Dahil sa kasintahan ko ito ay niyakap ko naman mula sa likuran sa pag-aakalang tumahan ito, ngunit hindi ko inaasahan ang sunod niyang ginawa at bintang sa amin. Kayo, anong ginawa niyo ha? Wala man lang kayong nagawa para tulungan ang ate ko. Anong silbi ninyo? Sabihin niyo sa akin kung sino ang may gawa nito sa kanya. Sino? Mga walang hiya sila.
Pagbabayarin ko silang lahat. Iisa-isahin ko sila. Patawarin mo kami, Isabel. Sapagkat napakaraming mga aswang din ang kinalaban namin. Huli na naming makita ang ate mo at naghihingalo na siya. Patawad kung wala man lang kaming nagawa para sana na iligtas siya. Walang kasing sama ang Conrado na iyon. Papatayin ko siya. Patawad, Isabel. Ako dapat ang nasa sitwasyon niya ngayon kung hindi lang niya ako tinulungan. Kasalanan ko rin kung bakit nadamay kayo dito dahil hindi ko naman alam na susugod pala ang grupo ni Conrado. Lumabas ako kahit sinabihan na ako ni Luna na huwag dahil masama ang kutob niya. Kaya siya napahamak ng dahil sa akin. Patawad. Pangako hindi ako titigil hanggat hindi nagbabahid ang Conrado na iyon. Pinapangako ko yan sa'yo. Umiyak na lamang kami ng umiyak ng gabing yun. May mangilan-ngilan namang natirang mga bangkilan. Nakasamahan nila roon ngunit maging ang mga ito ay sugatan na rin. Sobrang napakalaking pinsala ang dinulot ng grupo ni Conrado noon, maging sa mga bangkilan. Pinangako ko pa noon sa aking sarili na pagbabayarin ko ang may gawa noon kay Luna. Dito mabilis na lumipas ang mga araw, linggo at buwan, hanggang sa unti-unti na nga naming tinanggap na wala na talaga si Luna at hindi na muling babalik pa kahit kailan. Patuloy rin kaming nagsama noon ni Isabel at kami ang namuno sa kanilang kuta, kapalit ng namayapa niyang ate. Ngunit ng mga panahong iyon ay may napansin akong pagbabago sa kanya. Naging mainitin ang ulo nito at laging wala sa kuta. Sa tuwing tinatanong ko naman ito kung saan siya nagpupunta ay laging diyan lang ang sagot nito sa akin. Bagay na ipinagkibit balikat ko na lamang dahil malaki naman ang tiwala ko sa kanya. Dahil nga sa labis ko na itong iniibig. Maliban pa doon ay lagi nitong hinihiram sa akin ng espada. Hindi ko naman alam ngunit parang inaangkin nito yon. Isang araw habang nasa kakauyan ako ay narinig ko na lamang ang sigawan ng aking mga kasamahan sa kuta. Hindi ko naman alam, ngunit sa paraan ng kanilang mga sigaw ay kinakabahan ako sa hindi ko malamang dahilan. Para bang may naguutos sa akin na umuwi na ako dahil kailangan. Pagkarating ko nga roon ay gusto lamang akong napaiyak. Wala na kasing buhay ang tinuring kong kapatid na si Sebastian. Warak ang tiyan at wala na itong mga laman loob. Mulagat rin ang mga mata na halatang pinahirapan muna bago pinaslang. Dahil naman sa galit at kalungkutan na dinaramdam ko noon, ay makailang beses kong pinagsusuntok ang punong kahoy na siyang nagsisilbi naming pahingahan. Nanginginig-nginig pa akong lumapit sa kaibigan ko. Saka ito niyakap at tinatanong sa kawalan kung sino ang may gawa nun sa kanya. Inilibot ko ang aking paningin sa aking kasamahan at isa-isa silang tinanong. Ngunit lahat ng kasagutan nila ay parehas lamang na isa umanong malaking baboy ramo ang gumawa noon sa kanya. Kauri din nila umano yon, ngunit hindi nila nasundan dahil sa bilis ng pangyayari. Huli na nang makita nila ang kaibigan ko na wala ng buhay. Dito hinagilap ko si Isabel sa paligid ngunit wala ito doon. Sa panahon kasing nagluluksa ay siya lagi ang sinasandalan ko upang kahit ano ay mabawasan ang sakit na nararamdaman ko. Bagay na ipinagtaka ko naman dahil laging huli ito tuwing may nangyayaring ganoon. Hindi na nga rin namin pinatagal pa ang bangkay ng kaibigan ko. Masakit man para sa akin ay tinanggap ko ang lahat. Ako na rin ang naglibing ng bangkay niya at inalaya ng mga dasal na siya ring itinuro sa akin ni Luna. Sebastian, alam kong hindi mo ginusto ang nangyari at hindi mo pa sana oras kung nandito lang ako. Patawarin mo sana ako kung wala man lang akong nagawa para mailigtas ka.
Asahan mo nga hanapin namin ang salarin sa pagkamatay mo at pagbabayarin ko siya. Sana ay maging masaya ka na dyan. Ngayong kapiling ng iyong minamahal na si Luna. Paalam kaibigan at kapatid. Agad na nga rin akong umalis sa kinaroroonan ng pinaglibingan ko sa labi niya. Balak ko kasi noong kausapin itong si Isabel kung ano nga ba talaga ang pinagkakaabalahan nito, kung bakit lagi siyang wala sa kuta at minsanan na lang rin kung umuwi. Ganoon na lamang ang pagtataka ko nang pumasok naman ako sa kwarto namin. Narinig ko kasing tumatawa ito at tila nasisiraan ng bait dahil kinakausap nito ang kanyang sarili. Nanlilisik rin ang mga mata nito na animoy may binabalak na hindi maganda. Hindi na muna ako nagpakita sa kanya at minanmanan ko ito. Balak ko rin kasi ng gabing yon na palihim akong susugod sa kuta ni Conrado at hindi na ipaalam sa mga kasamahan ko roon nang sa ganoon ay wala nang madamay pa. Sapat na ang pagkalagas ng ilan naming kasamahan roon, maging ang pagkamatay naman ni Luna at Sebastian. Matagal ko na ring pinaghandaan yon, kaya naisipan kong sa gabing yon susugod. Pagkalabas niya sa kwarto ay siya namang pagpasok roon upang kunin ang espada na siyang gagamitin ko sa pagsugod. Buo na ang aking pasya ng mga panahong yon, lalo't gusto kong mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng aking mga magulang, maging ang angkan ni Sebastian. Alam ko rin kasi na marami pa sa kasamahan namin roon na naging alipin ni Conrado na buhay pa at pinagtitiisan ang manatili sa kuta nila. Pagkakuha ko naman ng espada ay palihim kong sinundan itong si Isabel. Maingat ang aking pagkilos, lalo't may parte sa aking isipan na nagsasabing sundan ko ito. Nagtaka pa ako dahil ang direksyong pinasok nito ay sa bandang Kakahuyan, na kung saan ay iyon ang mahigpit na ipinagbabawal pasukin ni Luna dahil sa kabilang dulo noon ay kuta na ni Conrado. Hindi ko na inalis ang paningin ko sa kanya upang masigurong may kita ko ang bawat kilos nito. Makalipas ang ilang sandali ay ganoon na lamang ang gulat ko nang may sumalubong sa kanya na isang lalaki. Halos manlisik ang mga mata ko dahil sa napakapamilyar ng lalaking yon. Maging ang espada kong hawak ay tila nagwawala na sa taguban dahil siguro nakaramdam na rin ito ng masamang presensya. Lumapit naman ako sa kinaroroonan nila, ngunit maingat ang bawat pagkilos ko para hindi nila ako matunugan. Halos pumutok naman ako dahil sa galit noong narinig kong tumawa itong si Conrado. Wala ka pa rin kupa, Isabel. Hindi ako nagkamaling lumapit sa'yo at kunin ang simpatsya mo. Akala siguro ng mga gunggong kong dating mga alipin ay maiisa nila ako. Wes, nagkakamali sila. Isa na lang ang natira sa kanila at iyong may hawak na espada. Kapag nakuha mo yun at napatay siya, ay tayong dalawa na ang mamumuno sa buong angkan ng mga bangkilan at salahi kong asbo. At hindi lang iyon, dahil sasakupin natin ang buong mga kuta na narito sa atin, wala nang makakapigil pa. Tama ka, mahal kong Conrado. Tayo na ang mamumuno rito at ako ang kikilalaning reyna ng ating nasasakupan. Matagal na panahon ko na rin pinagtitiisang makisama sa angal kong kapatid. Ngayon, kapag napatay ko na si Mario at nakuha ang espada sa kanya, ay tayo na ang magiging makapangyarihan sa lahat. Kaunting tiis na lang, Conrado. Kaunting tiis na lang. Dito agad namang napantig ang tenga ko sa narinig ko mula sa pinag-uusapan nila. Tila yata pinaikot lang kami ni Isabel sa mga palad niya. Ang pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya
ay napalitan iyon ng galit at puot. Sinagad niya ang galit ko at ang hindi ko matanggap-tanggap ay kung bakit nagawa niyang lokohin sa kabila ng pagmamahal ko para sa kanya. Puro pagpapanggap lang pala ang ginagawa niya. Matagal na rin pala siyang nagpaplano para pumalit sa pwesto ng kanyang kapatid na si Luna. Hindi ko naman mawari kung bakit nagawa niyang ipagkalulo ang angkan nila para lang sa traidor na si Conrado. Nabuo na sa isipan ko noon na ang espada na nakuha ko mula sa kamay ng sakim na si Conrado ang ipapatay ko sa kanila. Nang tatalikod na sana sila, ay agad naman akong lumabas sa aking pinagkukublian at walang pagdadalawang isip na sinugod si Conrado. Namilog ang mga mata nito na bumaling sa akin lalo't naibaon ko na sa kanyang dibdib ang espada. Hindi nila inaasahan na naroon pala ako. Hindi ko na rin siya binigyan pa ng dahilan upang mabuhay. Wala kang kasing sama, Conrado. Paano mong naatim na gawin ang lahat ng ito? Ngayon, mabibigyan na ng hustisya ang lahat ng mga buhay na nabuwis mo para lang sa sarili mong interes. At ikaw, Sabel, paano mong nagawa sa amin ito? Paano mong nagawang ipagkanulo ang angkan nyo? Gayong naging maganda naman ang pakikitungo sa'yo ng lahat. Pati ang sarili mong kapatid ay nagawa mong paslangin para lang makuha ang gusto mo. Napakahayop mo. Dahil nagmamagaling siya, Mario. At ikaw, kung sa tingin mo minahi kita, hindi. Ginawa ko lang ang paibigin ka para sana makuha ang espada sa'yo. Pero nagkamali ako dahil tuso ka rin pala, hindi tulad ng inaakala ko. Na yung alam mo na ang lahat, ay mas mabuti pang paslangin na lang kita. Matapos noon, nagtagisan kami ng lakas ni Sabel. Nadagdagan pa kasi ang lakas nito ng pagkaaswang dahil palihim pala nitong pinulot ang mutya ng pagkaaswang kay Conrado noong napatay ko ito. Agad din siyang nagpalit ng anyo at walang sawang pinagkakalmot ako, ngunit agad ko ring sinalag gamit naman ang espada. Halos magkasing lakas at liksi lamang kami noon. Ilang minuto rin kami nakipagbuno at tuluyan na akong nakaramdam ng pagod. Dinaluhong ako nito na hindi ko napaghandaan. Pinagkakalmot ako nito at sasakmali na sana, ngunit nabilog ang aking mga mata sa mga sumunod na nangyari. Umilaw kasi noon ang espada na hawak ko nang sobrang nakakasilaw na siya namang ikinatakip ni Sabel na nooy nasa anyong aswang sa kanyang mukha, kaya naudlot ang balak sana nitong pagsakmal sa akin. Inipon ko ang aking lakas at binigwasan ito na siya namang pagkawala ko mula sa pagkakadagan niya sa akin. Agad kong kinuha ang espada at agad iyong itinusok sa kanyang dibdib. Tumagos iyon, kaya naman bumulwak ang malapot na dugo mula roon maging sa kanyang bunganga. Naghihingalo na ito bago ko pa binunot ang espada na nooy makailang beses kong tinusok sa kanyang dibdib. Lintik ka. Pagbabayaran nyo ni Conrado lahat ng ginawa nyo. Tatapusin kita para mabigyan ng hustisya lahat ng buhay na kinuha nyo. Buhay pa kayo, ngunit sinusunog na ang mga kaluluwa nyo sa impyerno. At para na rin sa panloloko mo sa akin, itong sayo. Dito tuluyan na siyang namatay. Kinuha ko rin ang mutya ng pagkaaswang na nooy hawak niya. Sinunog ko yon kasama ng kanilang bangkay ni Conrado. Ayaw ko rin kasing mapulot pa yon ng iba at magamit muli sa hindi mabuti. Makalipas ang ilang araw ay naging malaya na ang lahat. Ramdam ko rin ang kasiyahan ng mga alipin noon sa pamumuno ni Conrado. Nagsialisan na rin ang mga aswang noon na kasapi ni Conrado simula nang mabalitaan nilang napaslang ko na ang pinuno nila. Dito kinilala rin ako noon na isang dalubhasang antingero
na nangangalaga ng espada na siyang pumapatay sa salot ng mga aswang. Dito ko na rin tatapusin ang kwento ko, kabaryo at kalakbay. Maraming salamat sa pagpili nyo sa aking istoryang karanasan. Sa ngayon ay masaya na akong namumuhay kahit walang kasama sa buhay. Magpasa hanggang ngayon ay narito pa rin sa akin ang espada at naghihintay lamang ng pagkakataon na magamit muli kung sakaling may mga salot pang aswang na balak sumalakay sa lipunan. Wakas.